Panginoon, tayo'y laging natitipon upang matuto magmahalan sa pag-ibig na makamtan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Happy Thanksgiving po sa ating mga kadibotong nasa Amerika. Mga kapatid, upang tayo po'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po muna natin pagsisihan ng ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipakita mo ang iyong paglingap sa iyong pag-antig sa aming kalooban, upang ang pamumunga ng gawain mo sa amin ay aming mapakinabangan, at ang mapagpagaling mong katapatan ay aming mapangatawanan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng isang anghel na bumababa mula sa langit na may malaking kapangyarihan. Nagliwanag ang buong daigdig dahil sa kanyang kaningningan. Ubos lakas siyang sumigaw. Bumagsak na siya. Bumagsak na ang tanyag na Babilonya. Tahanan na lamang siya ngayon ng mga demonyo, bilangguan ng masasamang espiritu at pugad ng marumi at kasuklam-suklam ng mga ibon. Isang makapangyarihang anghel ang kumuha ng isang batong animoy malaking gilingan. Ubos lakas niyang inihagis iyon sa dagat, sabay wika. Ganito ibabagsak ang tanyag na lungsod ng Babilonya at hindi na siya makikitang muli. Hindi na maririnig sa iyo ang tinig ng mga awit at himig na likha ng mga manunugtog ng alpa, plauta at trumpeta. Hindi na makikitang muli sa iyo ang mga dalubhasa sa anumang uri ng gawain at hindi na maririnig ang ingay ng mga gilingan. Hindi ka na muling matatanglawan ng kahit isang ilawan. Hindi na maririnig ang masasayang tinig ng ikinakasal, sapagkat naging makapangyarihan sa buong daigdig ang iyong mga ngalakal. Dinaya mo ang lahat ng bansa sa pamamagitan ng pangkukulam. Pagkatapos nito, narinig ko ang wari pinag-isang tinig ng maraming tao sa langit at umaawit ng ganito. Purihin ang Panginoon, ang pagliligtas, ang karangalan, at ang kapangyarihan ay tanging sa Diyos. Matuwid at tama ang kanyang hatol. Pinatulan niya ang reyna ng kahalayan na nagpapasama sa lupa. Pinururusahan siya ng Diyos dahil sa pagpatay sa lingkod ng Panginoon. Muli siyang umawit. Purihin ang Panginoon. At sinabi sa akin ng anghel,
Isulat mo ito. Mapalad ang inaanyayahan sa piging sa kasal ng kordero. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang anyayahan ng korderong ikakasal. Mapalad ang anyayahan ng korderong ikakasal. Umawit sa kagalakan ang lahat ng bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may hawa. Mapalad ang anyayahan ng korderong ikakasal. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Mapalad ang anyayahan ng korderong ikakasal. Pumasok sa Kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Mapalad ang anyayahan ng korderong ikakasal. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabutit, laging tapat kailanman. Mapalad ang anyayahan ng korderong ikakasal. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Naririto, malapit na ang kaligtasan pag-asa upang ating matamasa. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Kapag nakita ninyong kubkubnan ng mga hukbo ang Jerusalem, talastasin ninyong malapit na ang pagkawasak nito. Dapat tumakas sa kabundukan ang mga nasa Judea at umalis ng lungsod ang mga naroon. Huwag nang pumasok doon ang mga nasa kabukiran, sapagkat ito ang mga araw ng pagpaparusa, bilang katuparan ng mga nasasaad sa kasulatan. Kawawa ang nagdadalang tao at nagpapasuso sa mga araw na iyon, sapagkat darating ang malaking kapighatian sa lupaing ito, at ang puot ng Diyos sa bansang ito. Mamamatay sila sa tabak, at dadalhing bihag sa lahat ng bansa. At ang Jerusalem ay magiging busabos ng mga hentil hanggang sa matapos ang panahong itinakda sa mga ito. Magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan, at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao'y hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan, sapagkat mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong yun, ang anak ng tao'y makikita nilang dumarating na nasa alapaap, may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan.
kapag nagsimula ng mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. 3 araw na lang at December 1 na. Ano ho? Magpapalit na ng kalendaryo ang simbahan. Habang papalapit tayo roon, ay mabuti po siguro kung makalingon muna tayo sandali sa lilipas na taon o sa mga taong nagdaan sa ating buhay nang may pusong mapagpasalamat. Bilang paghahanda po natin sa pagyakap ng maluwag sa magiging bagong kabanata ng ating buhay bilang mga individual at bilang isang sambayanang Kristiyano. Bago yun ay gusto ko lang sanang bigyang diin base sa ating mga pagbasa ang kahalagahan ng pagdiriwang ng tagumpay ng kabutihan laban sa kasamaan. Sabi nga sa awit bago basahin ang Ebanghelyo, naririto malapit na ang kaligtasang pag-asa upang ating matamasa. Alleluia, alleluia. So yung pong idinidescribe sa Ebanghelyo, parang magkakawindang-windang, pati yung mga paggalaw ng mga nasa kalawakan sa kanilang orbit, madidiskaril sila doon. Sa kabila ng chaos o kaguluhan, cosmic man ito, pandaigdigan, panlipunan, politikal o personal, ang sinisimbolo po ng pagdating ng anak ng taong nasa alapaap ay ang pagdating ng pag-asa. Ang kalubusan ng ating kaligtasan. Kung inyo pong napansin, mga kapatid, lumulutang sa ganitong mga pananalita ang katuparan ng pangako sa halip na pagkadismaya o pagkabigo. Sa halip na matakot tayo sa mga sinasabi ni San Juan sa Aklat ng Pahayag at doon pa sa naunang pagbasa, mabuti siguro kung tingnan din natin yung kabila ng takot. At ito po yung pag-asa. Yamang nakaabot po tayo sa puntong ito ng ating buhay, saan mang yugto ninyo natatagpuan ang inyong sarili ngayon. Maliwanag nitong sinasabi sa atin na sa kabila ng lahat, tayo ay pinagpala. Tumanggap tayo ng mga biyaya at marami tayong dapat ipagpasalamat. Para kilalanin po natin ito ay para makatanaw din po tayo sa darating pang mga panahon ng may pagmamalay sa kamay ng Diyos na gumagawa sa ating buhay. Patuloy na kumakatha sa ating kasaysayan. At ito rin nawa ang magpalakas panglalo sa ating mga mithiin sa buhay para higit ding saliksikin ang ating sarili kung paano natin nakikita ang ating pag-iral o ang ating buhay at ang tutunguhin pa natin sa buhay. Lagi naman tayong mayroong choice. Pwede natin itong tunguhin ng may positibong outlook sa buhay o ng punong-puno ng sama ng loob o kapaitan. Depende po sa inyo. Ito po ay pinagdidesisyonan. Mahalaga po ito dahil dito rin natin ibabatay
ang darating pa nating mga pakikipag-ugnayan, yung mga hindi pa natin nami-meet na posible nating mga kaibigan, yung mga taong darating sa ating buhay, kung kanino tayo maaaring makipagpalagayang loob o makadevelop, makanurture ng intimacy para sa isang mas makabuluhang buhay. Ito rin po ang baon-baon natin habang dinadaluhan naman natin ang sarili nating pagkauhaw sa pagiging mas malapit sa lumikha sa atin. Alam nyo, ito po ang likas sa atin bilang mga nilalang. Ang mapalapit o yung ating pagnanais na mapalapit sa lumikha sa atin. Kahit na itanggi natin ang pag-iral niya, kahit sabihin natin hindi tayo naniniwala sa Diyos, likas sa nilalang ang mapalapit o ang magnais na lumapit sa lumikha sa Kanya. Ito rin po ang magbibigay kulay sa ating pag-asa. Ito rin po ang magpapaigting ng ating pagpapahalaga at gagabay sa atin sa ating kinakaharap na mga pagpapasya. Sa dahilang ang buhay ay isang paglalakbay, mga kapatid, simula hanggang sa katapusan, mabuti po kung maitutuon natin ang ating direksyon tungo sa karunungan o wisdom. Ito po yung tinitingala natin sa mga nagkaedad na. Diba? Sasabihin, ang dami mo ng puting buhok. Opo. Mabuti yan kasi yan daw ay sign of wisdom. Ano ho? Ganon din pagka nakakalbo na, sign of wisdom. Sabi ng iba. Depende rin sa inyo kung paano ninyo titingnan. Pwede rin namang sign of stress. Depende sa outlook, depende sa perspektiba. Pero ang sinasabi natin ay kung maitatakda natin ang isang marka sa buhay na ang ating buhay at ang paglalakbay natin dito ay patungo sa markang iyon ng pagkakamit ng wisdom o karunungan. Karunungang hatid ng mga karanasan ng pagpili, not necessarily pagpapakadalubhasa o pag-aaral ng napakatagal, napakalalim at napakalawak, kundi yung matutuman lamang sa ating mga dinanas sa buhay, kabiguan man ito o tagumpay. Yung mga karanasan natin ng pagpili, maging ng mali at ng tama. So sa ganong paraan, maire-redeem natin yung mga mali nating napili. Kung hahayaan natin ang ating sarili na matuto sa mga wrong choices natin na ginawa sa buhay. Pag pinagsama-sama po natin ito, mga kapatid, pasulong na tayo sa proseso ng integration, ng pagkabuo, wherein everything belongs beautifully. Ayun, ano? Ibig sabihin, kahit na punong-puno ka ng lamat, punong-puno ka ng pilat, sugat, dahil sa mga dinanas mo sa buhay, pag nayakap mo ang iyong sugat, pag nayakap mo ang mga lamat, everything belongs beautifully. Kasama ng iyong giftedness, kasama ng iyong pagiging pinagpala. Ayun nga lang, merong marka ng imperfection. Pero di ba, meron tayong tinatawag na beauty of imperfection.
Magiging maganda lang ba ang tingin mo sa sarili mo kapag flawless ka? O kapag wala kang kapintasan? Samantalang, mas nakapagpapaganda pa sa iyong sarili yung mga dinanas mong kabiguan kung saan ka muling bumangon at hinarap ang buhay ng buong tapang. Nabanggit natin mga kapatid na pag pinagsama-sama ang mga ito, ay magdadala ito sa atin sa pagtatagpo ng human at divine. Ito po yung integration natin. Magdadala din po ito sa atin sa kapunuan o sa fullness ng ating spiritual potential. Naku, Father, ano na naman ba iyan? Mga human at divine. Anong ibig sabihin ng mga sinasabing full spiritual potential? Ang ibig ko pong sabihin, minamahal kong mga kapatid, hindi naman po tayo nakarating sa puntong ito ng ating buhay sa kanya-kanya nating paglalakbay ng smooth sailing lang. Mapalad yung mga talagang walang masyadong nasalungan ng mga pagsubok sa buhay. Nakarating dito ng flawless. Pero ang tanong, bakit ka flawless? Bakit hindi ka nasugatan sa ngalan ng pagmamahal? Wasn't there anyone worth loving? Wasn't there anything worth fighting for? Wasn't there anything worth dying for? Lahat tayo mga kapatid ay dumanas mabigo, madapa, lumiko, minsan bigla pa ang pagliko. Naranasan nating bumuelta sa buhay. Pasulong na tayo pero bumalik pa tayo. Naranasan nating tumalon, lumaktaw. May naging masyadong kaskasero sa buhay hanggang makabangga ng iba, mambalya. At may naging masyadong sobrang ingat naman hanggang mabangga ng iba at mabalya. Parang roller coaster po ang ating biyahe. At hindi ba't iyon naman ang exciting? Pag ang buhay ay parang isang roller coaster. Ngayon, lagi rin namang may mga pagkakataon para makapagsuri. Bababa at bababa ka sa roller coaster. Titigil at titigil din iyon. Ang simbahan, isang halimbawa mga kapatid, ay lumilikha ng mga oportunidad na maka-attend tayo ng mga retreats and recollections. Gaya halimbawa noong Martes ng gabi, mayroong monthly recollection parish-wide. Si Father Leo Ignacio ang ating facilitator. Kada buwan meron tayong mga ganito. Binibigyan tayo ng pagkakataon na makaupo sandali, tingnan ang ating buhay sa malayuan para makita natin ang bigger picture. Umagwat ng kaunti, magpahinga, tumigil, maupo, at makinig para makita natin kung nasaan na ba tayo sa ating paglalakbay sa buhay. Lumalago ba tayo o hindi sa ating pagiging buhay deboto? O sa ating buhay parokyano? O sa buhay peregrino? Mga kapatid, kulang nga lamang ang oras natin ngayon, 12:35 na, para i-develop ito ng husto. Subukan nating i-follow up ito bukas at sa Sabado, kung masusundan ninyo. Sa ngayon,
Bitbitin na lang natin sa ating pag-uwi mula sa misang ito ang importansya ng pagbibilang ng mga pagpapala. Count your blessings. Pagkakaroon ng pusong mapagpasalamat at pagtanaw ng utang na loob sa walang sawang nagbibigay sa atin. Samahan nawa tayo ng Espiritu Santo sa nagpapatuloy nating pagninilay, pagbalik natin sa ating mga tahanan, lugar ng trabaho o pinapasukan. Lakas na ibinibigay ng banal na Eucharistia nawa ang siyang magsustine sa atin sa maghapon at sa magdamag. Mahal na pong Jesus Nazareno, likhain niyo po sa amin ang kagandahang loob at pusong mapagpasalamat. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, habang natitipon po tayo upang ipagdiwang ang misteryo ng ating kaligtasan, bumaling tayo sa Diyos Ama nang may pananalig at hingin ang kanyang awa. Sa bawat panalangin ng atin pong itutugon, tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Ang bayan ng Diyos, naway maakit sa pananalangin at pagsisisi, habang umaasa sila sa pagdating ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Ang mga namumuno sa ating lipunan, naway makita ang kamay ng Diyos na gumagalaw sa mga pangyayari ng ating buhay. Manalangin tayo. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Tayo naway tumingin sa kinabukasan ng may pag-asa at lakas ng loob. Manalangin tayo. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Ang mga may sakit, naway mamuhay sa kasiguruhan at pag-asa sa pamamagitan ng mga panalangin at pag-aalay ng kanilang mga kapamilya at kaibigan. Manalangin tayo. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Sa mga namayapa na, ipagkaloob nawa ng anak ng tao ang kaligtasan. Manalangin tayo. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Lakas loob po at magiliw nating ibulong sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga personal na intensyon, pati po yung mga ipinagbilin sa atin ng ating mga mahal sa buhay na hindi makaparito sa Quiapo. Manalangin tayo. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Ama naming nasa langit, pakinggan niyo po ang mga panalangin ng iyong bayan at tulungan niyo po kaming yakapin ang hamon ng krus sa araw-araw. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Aking Panginoong Yesus, ako'y inibig mo at inakig lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di makaya ng maipagkaloob, mamahaling hiyas, ginigintong nilokob,
ang aking dalangin, O Diyos ay tanggapin, ang tanging alay ko, naway gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong iniling. Magsitayo na po ang lahat. Halina't manalangin mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga banal na alay na iyong ipinag-utos na aming italaga sa pagsamba sa iyong ngalan, at upang kami pagindapating paunlakan ng iyong tapat na pagmamahal, gawin mong ang iyong mga utos ay sundin namin kailanman sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinapangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig,
kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, at ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo. Kapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo po sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Sa Diyos lang mapapanatag
ang aking kaluluwa sa Kanya. Nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. O Diyos, Ikaw ang aking kaligtasan, nasa iyo aking kaluwalhatian. Ikaw lamang aking inaasahan, ang aking buot at tanggulan. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Paniniling di ko pa nanaligan, puso'y di ihigit sa yaman, kundi sa Diyos na makapangyarihan, na aking lakas at takbuhan. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Poon, ika'y puno ng kabutihan, pastol kang nagmamahal sa kawan. Inakay sa lunti ang pastulang, tupay hanap mo kung mawaglit man. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating Parish Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at Nazareno Novena Booklet. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. Pagkatapos po ng banal na misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang po muna sa inyong mga lugar.
tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagkalooban mo ng pagsasalo sa iyong kagalakan ay lagi nawang lumingon sa pinanggalingan nitong banal na pakikinabang upang kami huwag mawalay sa iyo na aming hantungan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ipagdasal po natin ang mga minamahal nating yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at nagmamakaawang kalugdan niyo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila nawa ay magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo na ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silaya ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo at pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan at pinagsusumakitan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahen at dasalan. Matagpuan din po nawa nila ang kanilang mga hinahanap, lalo na po ang pagkapasa. Pati na rin po ang trabaho, lakas, pag-asa, at kagalingan sa kanilang mga karamdaman nang naaayon sa inyong kalooban. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na po natin ang banal na misa. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus
Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.